sinigulan ng aking pamilya ang pagbabanana chips ay noon po ay taong 1996. Pero bago po kami nagbanana chip, ang kasaysayan po ng aming takbo ng buhay, kaya po kami napunta sa pagninegosyo ng banana chips. Ako po ay isang empleyado ng Marcaper Mining Corporation. Ako po ay isang mekaniko na nagservis sa kanila simula 1980 hanggang 1995. Noong po 1995, nagkaroon po ng strike. At ako po ay isa sa mga nagwilga. Ay sa kasamang palad po ay kami po mga nagwilga at lumabang po sa Marcaper Mining Corporation ay kami po ay natanggal. Nag-isip po kami ni Mrs. kung paano pa rin kami magkikita sapagkat laganap naman po ang saging na sawa din sa barangay Bangkongan. At kami po ay nagbanana queue para pong medyo maliit din ang kinikita dahil yung pong hindi naiibos ng banana queue ay hindi na po pwedeng ilapo kinabukasan. Kaya ang ginawa po ni Mrs. noong taong 1996 na, medyo po itinigil muna namin ang pagbanana queue. At si Mrs. po ay nagasimula pong magluto-luto ng banana chips. At yan po aking inalalako sa mga eskwelahan. Ito naman po aking mga anak noon, elementary, ay nagdadala po sila sa sabungan at marami po ang tao doon. Ay nabibinta naman po, pero hindi po siya ganun kalakas. Tapos ako po ay nagtitinda-tinda sa mga palengke, sa mga pier po, sa Buyabod. Ito pong bandang huli na, medyo po unti-unti nang lumalakas. Ako po ay dumayo ng pagtinda sa Mugpog hanggang sa naabot ko na po ang pagtinda ng buwak. Meron po akong customer na taga-Rian sa Barangay Landi. Binabiyahe po nila sa Sariaya, Quezon. Ayan sabi po nila, pangalanan daw po namin ang aming banana chips sapagkat para daw po lumakas-lakas ang tindahan nila dahil wala pong pangalan ay para pong takot ang mga ang nabili. Inisip po namin ano pang pangalan namin dito, di palibasa po yung tatlong anak namin babae. Sabi ni Mrs. Atre, Sisters Homemade Banana Chips ang pangalan natin. Di amin pong Xerox copy lang. Tapos po inadikit namin doon sa plastic. Ang pang cellphone noon ay kandila. Sabi na, ay dapat siguro pinasarado sa DTI para naman mas magandang bintahan namin sa Sariaya. Hanggang sa yun po, tinulungan po ako ng taga DTI, narehistro po yung aming negosyo at naisyuhan po ako noong DTI na permit po. Hanggang sa sumapit po noong 2010, maganda na po ang bintahan ng banana chips. Hanggang sa nakabili na po kami ng isang second hand na sasakyan. Iikot ko na po itong buong Marinduque sa pag-deliver. Nagkaroon na po kami ng malalakas na customer. Pero ito pong lahat ng ikinalakas ng aming negosyo ay unang-una po ay sa tulong ng DTI. Sapagkat nung una po ay napakaninipis lang ng aming mga plastic. Ay nung kung makita nila na medyo maganda ng aming packaging, ay doon na po higit pang lumakas ang bintahan. Three Sisters Homemade Banana Chips, which is essentially on its 25th year, is a story of hardship, survival, inspiration, and success. Marami na po kaming mga nasalihan trade fair with the help of DTI. So, last 2013, ito po yung first time naming makasali sa isang national trade fair. Dahil po doon, mas marami po kaming namit ng mga customers. Noong 2013 din po, first time po namin sumali sa trade fair, pero naging nominee po kami bilang Most Innovative Food Product and also nominee for Most Innovative Food Product Packaging. Itong mga trade fair na kinakandak ng DTI is twice a year po nakakasali kami. So meron pong Mima Ropa Naturally, and then yung pong National Trade Fair kung saan marami pong exhibitors all around the Philippines po ang namimit namin. And malaking factor din po na na-expose po kami sa ganito kasi nakakapag-benchmark din po kami doon sa mga kasali namin kasi nakikita po namin na nag-i-improve yung kanilang mga packaging. And mas nag-strive po kami na mas mag-improve pa kasi sabi ko po, parang yung competition po kasi ay nandyan, so kailangan nating mag-level up. Parang kailangan nating sumabay kasi napakabilis po ng pag-upgrade ng mga produkto. Bukod po dun sa mga trade fair na sinasalihan namin, meron din pong mga TV guestings kami na na-attendan for the assistance din po ng DTI. Yung TV guesting po namin sa DZMM, Teleradio Negosyo kay Card Balita and ANC. Last 2014 po, na-feature po kami sa Kwentong Negosyo Online Magazine. 2020 po, nagkaroon po kami ng virtual guesting sa TNK Show, Perfect Morning with Miss Cheryl Cosim. And then, may mga online guestings na din po kami sa mga Facebook Live. Ang Globe, My Business Digistore. And this year po, 2021, ang na-feature po kami sa Agripreneur Live with Mr. G.T. Manikan. And
thankful po kami sa recognition na to kasi dahil po dito mas nakilala po yung aming produkto. Nakakakaba lang din po ng puso na yun po yung mga hard work namin ay napapalitan po ng mga ganitong mga recognition. Mas na-i-inspire po kami na magpatuloy at mas i-improve pa po yung aming mga practices. Ngayon po actually may ina-attendan po kami na trade fair, Sikat Pinoy National Food Fair. So ito din po ay ina-attendan ng maraming MSMEs all around the country. Kami din po ay isa sa beneficiary ng One Town, One Product program ng BPI kung saan nabigyan po kami ng assistance when it comes to the packaging and then sa label, barcode, and ayun po, natulungan din po kami na mabigyan po ng IPO or trademark yung aming pong logo. Nabigyan din po kami ng assistance sa analysis and shelf life ng aming banana chips. So actually po, malaki po yung naging epekto ng pandemya sa aming negosyo. Kasi po, March 2020 po noon, nagpe-prepare po kami ng produkto na dadalhin po sa trade fair sa Manila. So kapag po kasi sumasali kami sa mga trade fair, talagang kahon-kahon na talaga yung pinaprepare namin. Pero yun nga po, may mga hindi inaasahang mga circumstances, nagkaroon po ng pandemya, and dahil po doon, na-cancel po yung aming pong nakaschedule na trade fair ng March. Para sa akin, isa po ito sa pinaka naging challenging sa aming negosyo kasi ang dami naming stock. So, yung shelf life po ng aming produkto is 3 months lang. So, inisip namin, paano natin madidispose itong gantong kadaming produkto na nandito lang tayo sa Marinduque. Sinama na po namin dun sa yung aming produkto sa mga binibigyan ng mga food products, sa mga frontliners. Dumating po kami sa point na naubusan talaga po kami ng puhunan ng working capital kasi nga po yung mga nakastock namin produkto dito para lang po hindi siya ma-expire, binay one take one po namin siya talaga para maibalik lang po yung puhunan. Pero hindi rin po maiwasan may mga losses talaga kasi yung pong mga dinideliver po namin na produkto sa Balanacan, sa mga pasalubong centers na nakaprepare po talaga sa Holy Week, ayun po, bumalik po sa amin kasi nga po hindi po siya mabenta dahil wala po masyadong turista na umuwi. Nagkaroon po kami ng shortage sa aming working capital kasi almost 2 months po natigil yung production namin. Nag-seek po kami ng assistance po sa government agency. Unang-una na po dito yung BPI kung saan binigyan po nila kami ng advice na tungkol po dito sa mga financial loans. So, isa po sa na i-offer nila sa amin is yung mag-apply po kami ng loan sa SP Corp kung saan nakautang po kami ng puhunan na 100,000 bilang panimula. Malaking tulong po ito kasi yun nga po, dahil nga po nagkaroon po kami ng malaking losses ng pandemic, nakabangon po kami. So in behalf po of Three Sisters Homemade Banana Chips family, we would like to extend our gratitude to the Department of Trade and Industry for all the assistance na binigay niyo po sa aming negosyo. Kung wala po yung tulong ninyo, so hindi po namin mararating kung ano man po yung meron kami ngayon. So maraming salamat po at hopefully po mas marami pa po kayong MSMEs na matulungan. Maraming salamat po.